Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Amy Marcos kahapon, yung Independence Day celebration natin. Ah, itong pahayag niya is inamin niya ang kanyang pagkasindak, ang kanyang takot, ang kanyang mga pangamba. So bakit ba siya nangangamba? Ito ba yung posibleng pagpatalsik sa diktadura? Okay, ito na. Post ni Beethoven Crasco. Ito na yung statement ng senadora. Tungkol pala ito sa Davao. Okay. Andon ako sa Davao at ako ay nasindak. Kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport. Sangkaterba yung mga SAF batalyon, 2. 3 ba na PNP helicopter, may kasama pang drone. May snipers pa sa tuktok ng mga building. Nako, grabe. So, nasaksihan pala ni Super Ate yung kaganapan sa Davao. I think June 10, yung overkill, pag-aresto kay Pastor Polo Kibuloy. Okay, dagdag pa niya. Ako ay natakot. Talaga namang ako ay kakabahan ng todo. At yung Davao City ay pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinakailangan ba talaga yun? Yun po ang pahayag ni Senator Amy. Ito naman, itong nag-post nitong statement na ito, si Beethoven Crasco. Do your part, Senator Amy, to make BBM resign. Okay, so ito pala, ang original na nag-post nito is Marcos Resign Movement. Tapos, sinare lang ni Beethoven Castro. Okay, so, pag-usapan natin ngayon itong magkapatid na ano ba talaga ang stand ni Senator Amy? Blood is thicker than water ba talaga? Hindi naman maitatwa na ang Super Ate mayroong malasakit sa mga Duterte, may malasakit sa Davao. So, June 10, nandun siya. So, ano kayang ginagawa niya doon? Nandun sa Davao Okay. Ako, beyond question po yung pagkakaibigan ni Senator Amy at ni VP Inday Sara. Kita ko, they're very close. Kaya, no wonder na before yung election ng May 2022, itong si Super Ate ang nag-negotiate o nag-facilitate yung tawag nila marriage made in heaven, yung unity team na nagka-partner ang candidate BBM as president and candidate Sara Duterte as vice president. So, siya ang tulay. So, ngayon, dahil sa naging tulay itong si Senator Amy, naiipit na siya. Hindi na talaga mapigilan ang bangayan ng kampo ng Marcos at Duterte. Siya, Marcos siya. Panganay na anak. Best friend niya ang mga Duterte. So, saan siya ngayon? So, hindi pwede na neutral lang siya. Dapat mamili siya. Sa ngayon, yung mga statements niya, hanggang salita lang, di ba? Kulang siya sa gawa. Okay. Marami siyang binabatikos o kinokontra na palisiya ng kanyang kapatid. Pinaka-latest, yung
pagbaba ng tarifa. Pagbaba ng tarifa ng imported rice at iba pang agricultural products. Ginawang 15% na lang, dati 35%. So maraming umaangal na mga farmers. At itong si Senator Amy I can feel her sincerity na pro-farmer siya. Kaya lang hanggang salita lang siya. Sabi niya na ano yun, hindi ko na ito masikmura. Hindi ko na kaya itong ginagawa na yung decision ba na binaba ang taripa na walang consultation sa mga farmers. Nagdesisyon ang board ng NEDA, National Economic Development Authority, na ang chairman ng NEDA itong presidente mismo. Nagdesisyon sila, itong NEDA board, na ibaba yung taripa without consulting ang mga stakeholders na very clear sa batas. Yung patakaran na konsultasyon muna. Meron tayong tariff commission. So yung tariff commission, yun ang kakausap sa mga farmers. So kung ano ang hinaing ng mga farmers, i-recommend ngayon sa NEDA board. Yun na. Saka lang mag-decide ang NEDA kung bababaan o hindi. Ang nangyari, binabaan diretso na hindi man lang dumaan sa consultation. Kaya yun yung sinasabi ni Senator Amy na hindi niya na masikmura. Kaya lang, hanggang doon na lang ba? Salita. Kaya ito, maraming nananawagan kay Senator Amy na yung kanyang pagsasalita, sana gawan niya ng aksyon. Ano yung aksyon? Yung talaga bang klaruhin niya na kung saan siya. Naawa siya sa kanyang kapatid. Kaya lang, kawawa naman ang taong bayan. So, sinong mangibabaw? Ang kapakanan ng kapatid o kapakanan ng taong bayan? Yun ang dilema ni Senator Amy ngayon. So, balik tayo sa Davao. Grabe, may kumakalat ngayon na CCTV footage yung pagpasok ng mga pulis sa compound. Grabe talaga, overkill. Mabuti na lang at may mga CCTV at kasi sinasabi ng pulis, yung PNP Region 11, hindi daw overkill. Ano daw? Peaceful daw. Anong peaceful na? Ilan yung nasaktan na mga KOGC members na pinusasan nga daw eh. Mabuti na lang at marunong talaga itong si Mayor Baste. Kasi nung pumasok na yung mga pulis, nag-resist talaga. Hindi pumayag yung mga KOGC members na basta-basta lang i-search ang mga different buildings kasi wala namang search warrant. So, umalma. Marami sanang masasaktan. Kaya lang, ganito daw ang nangyari. Si Mayor Baste tumawag sa KOGC. Pagbigyan nyo na lang, wag na kayong mag-resist, wag na kayong umalma para walang gulo. Sige na lang, pabayaan nyo na lang mag-search. Nung tumawag si Mayor Baste, that's the time na kumalma na. Kasi, yun ang advice ng mayor eh. So, makikita mo, itong mga KOGC members, they are yung law-abiding, yung sumusunod sa advice ng mga local officials. Kaya walang gulo. Kaya lang, may nasaktan na, may napusasan na. At according to Attorney Torion, hinahanda na ang mga sworn statements, ang daming may mga kinuha daw ng mga bagay. So, parang theft, malicious mischief, something gana, destruction of private property, marami. Sangkaterba na kaso na hinahanda ngayon ng mga abogado ng KOGC against sa mga pulis. So, ang mga pulis, kawawa, sumusunod lang sa utos, yun na. Sila ang kakasuhan. So,
Yun po, manawagan tayo kay Senator Amy. Sana, super ate, klaruhin nyo na ang inyong panindigan. Taong bayan o kapatid, pamilya o yung Marcos family o yung mas malaking pamilyang Pilipino. Sana, makadesisyon ng ating mahal na senadora bago may mangyari pang masama.